Pilipinas, magandang araw po sa inyo, Luzon, Visayas at Mindanao. Matindi talaga itong revelasyon ni PBBM Itong pagbubulgar ni PBBM sa mga maanumalyang flood control projects, isa pa lang yan flood control projects pa lang yan ng DPWH, sunod-sunod nang nagkakabulgaran. Ang problema ngayon, kahit sino na lang itinuturo. O syempre, yung tinuturo, magdi-deny. Hindi na natin alam kung sino talaga yung nagsasabi ng totoo. Kasi, sa totoo lang malaking sindikato po ito sa gobyerno ng Pilipinas. Talagang billions of pesos ang involved na pondo dito na talamak na nangyayari for the longest time dito po sa Pilipinas. Buti na lang si PBBM ang presidente at nagkakabulgaran na. Anong ibig sabihin yan? Kahit papaano, kasi yung tinuturong congressman, tinuturong executive secretary, tinuturong senador, lahat sila magdi-deny Lahat yan may mga resources sa sampahan ng kaso, of course they will defend themselves, di ba? Kahit papaano, siguro doon na lang tayo sa pinaka-silver lining, no? Mas natatakot na ngayon ang mga congressman, mga senador, mga opisyal ng gobyerno na ibalik yung kanilang dating kalakaran. Hala, sige, areglo. Hala, sige, kontsyabahan kay politiko, kontsyabahan kay DPWH, etc. Kahit papaano, yan na lang siguro ang titingnan natin para ano tayo dyan. Kumbaga, win-win tayo dyan. Kahit papaano ngayon, natatakot sila. Kahit papaano ngayon, may takot sila na gawin yung kanilang mga ginagawang kalakaran. And even yung contractors, yung mga kagaya ni Diskaya, takot na ngayon sa totoo lang. Marami sa kanilang mga kasamahan, natatakot na rin ngayon. Dahil sa investigasyon na ito. Kasi alam nila, in the future, baka mangyari yung nangyari sa kanila kay Diskaya. Si Sara Diskaya noon, di ba, yung Christmas party. Sino ang mga guest niya, mga sikat na celebrity? Si Piolo Pascual, hinalikan pa siya dito. Sino mag-aakala na last Christmas niya na pala yan? Ang pinupunto natin, dahil sa revelasyon na ito ng ating presidente, marami namang nagbago. Yung iba mga politiko na kurap, mga magnanakaw, nandiyan pa rin, nag-exist pa rin. Pero kahit papaano na-control. Di man natin pwede sabihin na wala nang nangyayari Kahit papaano na-control. At kahit papaano yung mga contractors takot na pumasok dyan sa mga scheme na yan, sa mga flood control schemes na yan. Dahil mangyayari sa kanila yung nangyari kay Cabral, yung nangyari kay Diskaya, yung mangyayari pa sa mga congressman na malapit na ka-coffee. Nabubulgar na. Anyway, sige. Ito ang latest. Sa Executive Secretary Lucas Bersamin, pinangalanan doon sa Cabral Files. Siyempre, dinideny niya. I-deny niya yan. Actually, wala na naman ebidensya, di ba? Uso kasi yung name dropping. Sa totoo lang, no? Sasabihin, kasama si PBBM dyan. Sasabihin si ES, kasama si Erwin Tulfo. Sino pa? Si Romualdez. So, kung sino-sino mga pangalan, mabilis lang yan Sa kultura ng mga Pilipino, yung name dropping na yan, basic yan Oy, sabi ni boss, gawin mo raw yan. O sabi ni ma'am, gawin mo raw yan. Yung name dropping, kahit hindi naman talaga nag-utos yan. Hindi natin sinasabi, ganyan yung kaso ni Lucas Bersamin. Kasi nagdi-deny ito, definitely, galit ito, at na-shock siya paano nagkaroon siya ng allocables o ng allotted budget para sa kanya. Di ba? Pwede siyang humiling ng project sa DPWH kasi may allotted funds para sa kanyang request. Ilan yan? 8.3 billion pesos worth ng DPWH projects. So nagulat si ES. Bakit lumabas yung pangalan ko dyan? Hindi lang si ES, si Manny Pacquiao din. Doon sa Cabral Files na hawak ni Leviste. Si Lacson di kasi nagsalita na, pinatulan na to ni Lacson Sige, pag-usapan natin yan. Dito muna tayo kay ES Bersamin, kay Lucas Bersamin. Sabi niya, I am aghast and outraged. Talagang na-shock siya at nagagalit ako at the insinuation that the tag ES lang, ibig sabihin yan, abbreviation yan for Executive Secretary. Sabi niya, I am aghast and outraged at the insinuation that the tag ES found in the so-called Cabral Files. Yung Cabral Files na yan Actually, problematic din yung Cabral Files na yan Maraming question din dyan, pero kinakagat na rin Nakalagay na po dyan sa Cabral Files na tumutukoy o pertained to me as then Executive Secretary to whom was allocated 8.3 billion pesos worth of DPWH projects under the GAA 2025. Anong ibig sabihin yan? So dito daw po sa budget for this year, if ever assuming na hindi binulgar ni PBBM yung talamak na korupsyon na yan,
nabulilyaso. Dahil sa revelasyon ni PBBM. Kung hindi nabulilyaso yan, ngayong 2025, ini-implement pa rin yung mga ghost projects na yan. Yung mga kalokohan na yan. Kung hindi binulgar ni PBBM yan, hanggang ngayon, nangyayari pa rin po yan. So going back, total, ginawa yung budget for 2025, ginawa yan definitely ng 2024, kasama pa raw po yung pangalan ni ES dyan. Kaya nagalit siya dyan. Wala akong inuutos, wala akong inaaprubahan, wala akong hinihinging project sa DPWH. Yan ang sinasabi ni ES dyan. Ito pa, sinasabi niya ha. Marami siyang statement eh. Sabi niya, I emphatically state that I did not ever, grabe, strong words no? I did not ever request, endorse, approve, and authorize any DPWH project or budget allocation. Sa Tagalog, ka-coffee, hindi ako nag-request, hindi ako nag-endorso, hindi ako nag-aproba, at hindi ko pinahintulutan ang kahit na ano pong request ng budget na may kaugnayan po sa mga infra projects o flood control projects ng DPWH. Yan po yung matigas na statement ni Lucas Bersamin. Kahit na anong stage po yan. Ulitin ko ha. I did not ever request, endorse, approve, or authorize any DPWH project or budget allocation at any stage of the budget process. Ito, crucial itong budget process na sinasabi, no? Kasi, nabulgar naman yan, kung paano yung nagiging transaction, di ba? Halimbawa, si congressman, kakausapin itong si Cabral, si DPWH, o pwede ba, gawa natin ng project yan, dyan sa Bulacan, sa District 1, etc. O meron akong budget dyan at 10 million. O sige, isasama sa NEP. Doon sa President's budget na yan, National Expenditure Program, isasama na ng DPWH. Kumbaga, talagang lumalabas na proponent, DPWH yung nagre-request ng project. Pero prior pa mangyari yan, may internal arrangement na, may internal na usapan na si Congressman at itong si Yusek Cabral, si DPWH. Sige, ipapasa na sa DBM yan, ipoproseso ng DBM yan, yun ay mga pinag-uusapan natin noon, hanggang aaprubahan ng Presidente, ibababa na yan sa Kongreso at didinggin na nila para maging gaan na, para maging batas na yan. Diba? Hindi pa natin pinag-uusapan yung insertion dyan kasi NEP pa lang yan. National Expenditure Program pa lang yan. O pagdating sa Kongreso, yan na, dagdag bawas na. Diba? Diyan na papasok yung insertion. May mga agencies mabawasan ng pondo, may ibang agencies na dadagdagan ng pondo. Ang sinasabi ni Lucas Bersamin, at any stage of the budget process, wala akong ino-authorize, wala akong nire-request kahit na ano patungkol dyan sa flood control projects. Yan ang statement ni ES, ha? I also deny having instructed anyone, whether inside or outside of the government, to use my name or that of my former office for any such purpose. Hindi ko pinahintulutan o hindi ko inutusan ng kahit na sino mang disipulo, kahit na sino mang tao, anak ko man yan, pamangkin ko man yan, or kahit na sino, asawa ko man yan, or kahit na sino na mula sa kanyang opisina, Office of the Executive Secretary, hindi ko ino-authorize na gamitin yung aking pangalan. Ang problema nga kasi ka-coffee, uso yung name dropping sa gobyerno sa Pilipinas. Sa kumpanya nyo lang. Sa kumpanya nyo lang, maliit na kumpanya, o let's say government agency or private organization, utos to ni boss. I-confirm mo doon sa boss, boss, nag-utos ka ba niyan? Wala akong inuutos sa ganyan. Kasi mahilig tayo dyan, mga Pilipino, mahilig sa name dropping. Hindi natin sinasabi na hindi guilty si Lucas Bersamin dyan. Pero posible din, nagbiktima lang din siya ng name dropping or posible rin na involved siya. Diba? Ito rin, si Manny Pacquiao. Nagsalita rin si Manny Pacquiao dito sa problematic na Cabral Files. Si Libiste kasi. Itong Libiste na to. Bakit nangyari yan eh? Ex-Senator Pacquiao itinanggi ang umano'y 200 million pesos DPWH projects. Nakakapagtaka nga naman. Sabi niya, hindi naman na ako senador. Natalo si Pacquiao, di ba? Noon pa, mariing itinanggi ni dating Senador Manny Pacquiao ang mga aligasyon na nag-uugnay sa kanya sa 200 milyong halaga ng mga proyektong pang-infrastruktura sa ilalim ng panukalang 2025 national budget. Simula nang matalo sa pagka-presidente yan, si Manny Pacquiao, nanahimik na yan, di ba? Sa isang pahayag ngayong linggo, December 28, tumugon si Pacquiao sa mga ulat tungkol sa tinatawag na DPWH leaks. Yan ang problema eh.
Mamaya kung gawa-gawa lang yung leaks na yan na di umano'y nakalista ang kanyang pangalan sa mga requestors ng flood control at the road project sa Sarangani sa ilalim ng 2025 National Expenditure Program. Yan, isang question yun Yun isang problema, isang nakakapagtaka. Bakit pati si Manny Pacquiao nandiyan? Bakit 2025 budget? Hindi naman na ako senador. May punto si Pacquiao dyan. Kung ginagawa ko yan, dapat noon pa. Kasi ako ang chairman ng committee na yan sa Senado. Dagdag pa niya, ako nga nagtugis sa mga kawatan dyan mula hanggang matapos ang 6 years ko sa Senado Parang nasobrahan naman sa yabang si Pacquiao dyan. Talaga ba, sir? Sinong tinugis mo? Okay na sana Manny Pacquiao, okay na sana dinagdagan mo pa na ako ang nagtugis sa mga kawatan dyan sa 6 years ko sa Senado. Sino ang natugis niya? Si Jingo Estrada? Si Bong Revilla? May natugis ba siya dyan sa... Talaga to si Pacquiao Okay na sana ewan ko sa'yo. Nasira tuloy. Anyway, sige. Bukod dyan, move on tayo, no? Bukod sa mga senador at congressman, meron din po mga miyembro ng gabinete. Anong ibig sabihin ng gabinete, ka-coffee? Yung executive branch natin, di ba? Sa executive branch, kasi tatlo yan di ba? Legislative, sa legislative, yan yung mga congressman, mga senador. Judiciary, yan yung Supreme Court, mga associate justices natin, mga korte. And yung executive. Yung executive, yan yung sa presidente natin. Under the executive, marami mga sangay-sangay yan, di ba? Mga Department of Energy, Department of Transportation, Department of Budget and Management, lahat ng mga departments. NEDA, dating NEDA, no? DepDep, no? Mga executive branches yan. At ang tawag natin dyan, gabinete. Ang sinasabi ni Lacson, meron din umano. Yung pinag-uusapan natin dito, hindi galing na kay Liviste, mula na sa abogado ni Yusek Cabral. Meron daw po na hindi bababa sa 5 miyembro ng gabinete ang nagkaroon din daw po ng allocables sa 2025 budget. Ibig sabihin po, let's say ikaw si Secretary A, binibigyan ka ng allotted funds para sa anumang hihilingin mong proyekto. Nakakapagtaka, di ba? Kasi executive secretary ka, not executive secretary, no? Secretary ka, hindi ka implementing agencies, paano bibigyan ka ng allocables? Meron daw po na at least 5. Sabi po yan ni Lacson. Dito na nagkakabulilyaso. Ito yung sinasabi natin Okay na to na maingay. Di ba? Okay na ako dito sa ganitong setup na maingay. Pero dapat hindi forever maingay. Ang importante, nabubulgar yan. Ako naniniwala ako. Meron pa rin mga miyembro ng executive na sangkot pa rin. O sige, palitan natin yung term. Hindi sangkot. May allocables. Better term yan, no? Meron pa rin yan. Kaya nga pinupunto natin, yes, maingay. Okay na yan na maingay. At least nabubulgar yan. Sana, in the coming years, in the future years, hindi na mangyayari. Maiiwasan na natin ito. Maglagay na tayo ng mga safeguards sa mga batas natin o dyan sa GAA. Maglagay na tayo ng mga safeguards o ng mga kahit islang provisions lang yan para hindi na ito mangyari. Kahit papano, may naidulot pa rin itong pagbubulgar ng ating presidente. Kasi tulad na sinasabi ko sa inyo, yung iba takot na. Ibang mga kontraktor takot na mag-engage sa mga ganitong kalakaran. Ito, at least nabubulgar. Even cabinet secretaries pala involved, di ba? Ako naniniwala ko meron at merong involved dyan. At least kahit papano nabubulgar yan. And moving forward, wag na nilang gawin. Sana, hopeful thinking na wag na nilang gawin. At least 5 cabinet secretaries had allocables amounting to billions in the controversial 2025 budget. Sabi po ni Lacson, ang Senate President pro tempore. According to Lacson, this is based on documents he obtained from former Department of Public Works and Highways DPWH Undersecretary Maria Catalina Cabral bago po ito namatay. Ito mas katanggap-tanggap pa kaysa doon sa sinasabi ni Liviste, no? Lacson said among these high-ranking officials allegedly included ay si dating DPWH Chief Manuel Bonoan. Ako ay agree. Naniniwala ako, imposibleng walang kinalaman si Bonoan dyan. DPWH Secretary yan. Ilang taon siya dyan, 3 years siya, wala siyang kinalaman. Definitely may kinalaman si Bonoan dyan. Whose allocables for 2025 alone amounted to at least 30 billion pesos separated in multiple batches. Biruin mo kung totoo man ito hindi ko sinasabing totoo pero isipin natin halimbawa totoo yan, meron siyang 30.5 billion pesos na allocables. Hindi naman natin ibig sabihin na ninakaw yung 30 billion pesos na yan. Ibig sabihin,
binibigyan ka ng discretion o kapangyarihan, o sige, o bigyan mo si Kong, bigyan mo siya ng 1 billion na worth ng tulay dyan. Doon na nagaganap yung corruption kasi may projects na eh. Diba? 30.5 billion pesos allotted para kay ex-Bunuan Secretary. Sabi sa report na ito, di ba? Isa pa, nasaan si Bunuan ngayon? Di na nagpakita. Nandiyan lang yan sa California eh, sa Amerika, di ba? Sabi niya, babalik siya. Second week o third week ng December. Ngayon, anong petsa na? Magja-January na. Wala pa rin po. So, ano yun? Guilty. Hindi na siya nagpakita. Anyway, why should cabinet secretaries get allocables? I thought the allocables were for lawmakers to request projects for their districts. Sabi po ni Lacson sa interview sa DWIC. I agree. Totoo yan. Kahit sino naman napapaisip, bakit meron kayong allocables? Kayo ba nag-i-implement ng projects na yan? DPWH, mas maintindihan mo pa DPWH eh. 5 yan eh. At least 5. O sino yung 4 na yan? Bakit sila may allotted funds para dyan? Meron na nga silang budget eh. Sa agency nila, bakit makikikat pa sila doon sa DPWH projects? Ang kwento dyan, kasi ano daw yan eh, parang pang-suporta kay senator, babalik din sa mga congressman, babalik din sa mga senador. Halimbawa, malakas kay Bunuan, kaibigan pare. Baka may ano ka dyan, bigyan mo naman ako ng ano dyan, ng tawag dyan, ng flood control projects. Sige, kung ikaw si Bunuan, sige, meron pa ako nakatabing 1 billion. Lagay natin dyan. Easy money. Hay nako, ka-coffee. Nakakagalit din ito. Pero ang silver lining nga, kahit papaano may pagbabago, no? Kahit papaano may mga natututunan tayo dito. Maingay man ito, pero sana matigil na yan dahil kawawa po ang Pilipinas. Ang dami pala nating pera, no? Napupunta lang sa nakaw. Bakit kasi pinabayaan lang yan for the longest time? Kaya hindi tayo umaasenso, pinabayaan lang yan for the longest time. Buti na nga si Presidente Marcos na ngayon. At unti nang nabubulgar yung mga kalokohan na yan. Anyway, komento ang inyong opinion, reaction, mga gusto nyo po sabihin. Marami tayong ka-coffee nakikinig sa atin pero hindi pa pala nakasubscribe, no? Nanonood sa atin lagi pero hindi pa nakasubscribe. Baka isa po kayo dyan, no? I-check ninyo yung YouTube ninyo, no? Baka hindi pa kayo nakasubscribe. Dapat may D na sa dulo yan eh. Dapat past tense na yan. Subscribed. Baka wala pang D, no? Click nyo po yung subscribe dyan sa baba. Yung mga nasa Facebook, ganoon din. Lagi nanonood sa atin, hindi pa naka-follow. Click nyo lang po yung follow or like. Madali lang po yan, no? Nasa TikTok, subscribe na rin po kayo. Magkita-kita tayo ka-coffee. Bukas, nasa Salamat PBBM Podcast kami. Hindi kami nakapag-podcast last week dahil sunod-sunod yung mga events ng studio, no? But tomorrow, usually Wednesday yung podcast natin, no? 6 p.m. po yan every Wednesday. Pero bukas, dahil special po yan, mapapaaga po tayo. Tuesday pa lang bukas ka-coffee, no? Pero gagawin na po natin yung ating Salamat PBBM Podcast. At hindi yung usual na 6 hours, no? Ito po magaganap po ng alas 5 po ng hapon bukas, no? 5 p.m. hanggang 6:30 p.m. Napaaga po tayo ng 1 hour at napaaga po tayo ng 1 day. Okay? So bukas po magkita-kita tayo sa Salamat PBBM Podcast. Alas 5 po ng hapon, Martes po yan, hanggang alas 6:30 po ng hapon. Kasama natin of course, si Palerista TV, si Yayam Dizon, at ang ating mga producers, no, si 31 Million Movement, at si Mark Ian Everyday. I'll see you ka-coffee tomorrow. Paalam po sa inyo. Bye-bye.